Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga ginigili kong kapatid, bakit may mga tao na kahit sunod-sunod ang problemang dumarating sa buhay, namatay ang asawa, nagkasakit ang anak, o kaya naman, katulad ng dati kong parishioner, namatay ang anak, pagkatapos ilang linggo, nasunugan pa. Pero sa kabila ng lahat, kalmado. Kalmado. Hindi mo kakikitaan ng panic. Hindi mo kakikitaan ng kawalan ng pag-asa. At meron naman, kaunting kurot lang, kung makahiyaw sobra. Isang pagsubok lang sumusuko na. Bakit? Bakit may mga ganung tao? Perhaps the answer to this question can be found in the gospel. There are two types of men or persons building. And Jesus said, the first one, a wise man, built his house on rock, while the foolish one built his house on sand. Now, take note, both houses underwent the same trials. In the first, the rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But the second one experienced the same. The rains fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. Parehong-pareho. Parehong-pareho ng naranasan. Parehong-pareho ng pinagdaanan. Pero yung isang bahay nanatiling nakatayo, samantala yung isa ay sirang-sira. Bakit? Kasi nakatayo ang unang bahay sa matatag na pundasyon. Samantala yung ikalawang bahay nakatayo sa buhangin. Siguro yun ang dahilan. Bakit may mga tao na kahit na ang daming pagsubok na dumaraan sa kanilang buhay, nananatiling kalmado, nananatiling payapa ang mukha, hindi naliligalig, sapagkat sila'y nakakapit sa Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay nakatindig sa isang matibay na pundasyon, na kahit anuman ang mga pagsubok na dumating, nananatili silang matatag, sapagkat alam nilang nakahawak sila sa Diyos. Mga ginigili kong kapatid, saan nakaangkla ang ating buhay? Kanino tayo nakakapit? Alam nyo, naisip ko rin, kahit sa relasyon, ganun din Nasaan ang matatagpuan ang tibay ng isang relasyon? Sa mag-asawa, for example, sa mga mag-asawa na naririto, sa mga mag-asawang nagtatagal. Kamakailan lang na inyayahan akong magmisa, sa renewal ng isang mag-asawang 50 taon nang nagsasama. Golden wedding anniversary. Sabi ko nga sa kanila, congratulations po bihira na po yung nakakarating ng golden 25, yes. Pero yung golden, wala na. Bihira na. And then nangiti sila. Pero malamang ang kanilang relasyon, ang kanilang pagmamahalan ay nakaugat sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya kahit anong relasyon, kahit na tumagal pa yan ng 11 years,
Hindi rin sigurado yan kung hindi yan nakatayo sa pundasyon na walang iba kundi si Kristo. Kaya yung mga magsyota dito, no? Tignan nyo, saan ba yan nakaangkla? Kung sasabihin niya, naka-anchor yan sa aming pagmamahal sa isa't isa. Wow! No? Yun lang? Hindi. Dapat ang pagmamahal ninyo naka-angkla sa pagmamahal niyo sa Diyos. Why? Because in this first reading, for example, it is said here, a strong city have we, a nation of firm purpose you keep in peace. Trust in the Lord forever. A strong city have we. A strong relationship have we. Because we trust in the Lord forever. Amen.